Naging madamdami ng mga pagpapahayag ni Mayor June Bernabe sa kanyang mga programa sa lungsod ng Parañaque, kung gaano niya kamahal ang mga Parañaqueños, kung bakit gustong ipagpatuloy ito ni Councilor Benjo Bernabe ng kanyang anak. Mahaba-haba na rin ang taon ng kanilang paglilingkod mula sa mga ninuno. Subalit iisa lamang ang gusto nilang mangyari, manatili ang pagmamahal at ang pagbabago at isa katuparan ng mga programa sa Parañaque City. Isa na rito ang pabahay program. Nandito po si Mayor June Bernabe, Hataw pa, Parañaque. Good evening sa inyong lahat ng mga tagapanood ng Gabay at Aksyon at kay Rose Solangon. It's good to be back, makapag-report ng konti sa mga nangyayari at mga mangyayari pa. Mayor, ng fun run nyo, hindi pala fun run to? It's a fun run sponsored by Parañaque Dental Chapter. Tawag nila Teeth Run, ngipin. Ang kanilang balak yung kanilang pera ma-re-raise para sa persons with disabilities, mga deaf, mute, mga pilay, may polio, may epilepsy o cerebral palsy, street children. Malaki na naman ang na-raise nila. Ako naman suporta lang. Humingi sila ng financial assistance. Pagawa naman ako ng cheque buhat sa city for financial assistance. Maganda naman kasi yung kanilang adhikain. Mayor, speaking of special children o itong mga bata ito, nakuna po namin yung mga bata na napakarami pala dito sa Parañaque, 480. Napagalaman namin kaya dumami. Ang City of Parañaque lang po ang nagbibigay ng allowance na 500 pesos per month sa mga batang ito sa panahon daw po ninyo. Marami pa dyan at tayo lang lumabas kasi sometimes nahihiya yung mga magulang pero unti-unti nang silang lumalabas, nire-recognize na mga special children. Pero kumusta po ang tax response ng ating mga taxpayers? Napakaganda. Napakarami hong nagbayad. As expected, laging last minute, we had to extend the deadline. Marami pang humahabol. Sa tingin ko naman, sa dami na nakita kong tao sa loob ng Taxpayers Lounge, natutuwa naman yung mga first-timers na pumunta rito dahil ang iksi daw ng kanilang waiting time, komportable sila, hindi magulo, organized, first come, first serve. Kung kailangan nila maghintay ng konti, napapamerienda pa sila ng libre, nasa aircon sila, para silang nasa mabuhay lounge. Yung mga magre-renew, sila yung magbabayad na after that, pwede nang tumanggap ng mga new applications para hindi lang makakasabay. Yung mga iba na nagtataka kung bakit hindi kasama yung fire department sa one-stop shop ngayon. Nang naging patakaran ng fire department, they will be given 1 year within which to comply with all the requirements. Mag-i-inspeksyon ang fire department sa kanilang mga lugar, mga commercial establishments, and they have to comply with the requirements. By next year, pag nag-apply sila ng kanilang fire clearance, dapat by that time, meron na silang hawak na fire clearance. At yun ang magiging basis nila sa pag-apply sa one-stop shop na muli. Kasi ang nangyayari nung mga nakakaraang taon, sa tanggap lang ng tanggap ng pera, tapos assumed na inspected na, ang problema, baka daw magkaroon ng fire risk kung ganon nang hindi na i-inspection. So, inspection muna bago fire clearance. Bago yung fire clearance will be the basis for next year's business permit. Kasunod dito, Mayor, yung ating mga kababayan po, kita po namin, iglesia, housing programs. Oo. Merong ilang iglesia doon sa ating pinakita na sila po ay kasama sa relocation. Kasi yung mga yan, nakatira yan sa karsada. Mahigit ng 20 taon, subdivision. Yung kanilang kasama, na-relocate na namin sa Gawad Kalinga. Kaso sila hindi nag-qualify kasi yung iba kasi mga 30 anyos na sila mga 20 lang. Ang dami rin naman. Inaalok namin sila na pakita sa kanila yung houses ng NHA at ititripping namin sila sometime this week para makita nila kung magustuhan nila. 240 pesos a month lang, house and lot na For 4 years, 240 pesos per month ang babayaran nila. After 4 years, 500 pesos na lamang. Mga 2,000 units yan na gagawin ng NHA. Marami din tao doon. Yung ating within the city, sa dulo ng runway ng airport, sa C5, tuloy-tuloy naman ang paggawa ng mga bahayan doon. Mayroong grupo doon na parang mga 30 pamilya out of 100 families na papasabay sa values formation. Okay na, nagkausap-usap na lahat, tutuloy na yung values formation. Hiwalay na lang. Siyempre, iba yung ritual ng Katoliko, iba yung ritual na mga iglesia. So, para walang ilang, total, values formation naman ang topic. Pwede naman ituro yun ng Katoliko sa mga Katoliko, iglesia sa mga iglesia, para walang conflict. Masaya naman sila at matutuloy na kasi mga 130 lahat yun Yung pamilya na yun, nakukunin namin sa Dahlia Street. Mga nakatira yan sa Ilog. O kaya pala, naiinip ako
ako, sabi ko, ang tagal-tagal, bakit tayo pumayag ng mga tao na yan? Ano bang problema nila? Yun pala yun. So nakausap ko na yung taga-Ibayo, sa lokal ng Ibayo, si Mr. Joseph Gatus. Sabi niya, okay na, basta hiwalay na lang. Ano ngayon ang napag-usapan ninyo dito sa City of Parañaque para magkaroon naman ng maayos kayong tirahan? Maganda naman ang resultahan kasi nga, yung nangako naman sa amin at saka gagawin naman po ng Umado at saka ni Mayor Bernabe na ililipat kami sa maayos sa 13 Martires Sur. Lahat naman nung nakatira sa squad, wala naman kami nangat kundi magkaroon kami ng maayos na tirahan. Ano yan eh, walang 20, mga 16, ganun, 17. Mayor, maraming salamat po. Sampu po ng aming pamilya at mga kapitbahay. Asahan po namin, patuloy niyo po yung proyekto niyo, ituloy niyo po. Hindi lang po sa amin, hanggang sa mga taong Parañaque, matulungan niyo pa po. Maituloy po ng anak niya si Benjo. Hindi lang po ngayon namin ginagawa ito, kundi buhat po na mag-umpisa si Mayor na maging Mayor ng Parañaque ay napakarami na pong proyekto para po sa mga mahihirap. 33 villages na po ang nagawa namin sa Parañaque. Hindi lang po dito sa mga nasa lugar na danger zone natin, kundi yung mga private property, binibenta na po yung property nila na kung saan po ay magiging kanila na yung kanilang property ng mga formal sector natin. Out of the 1,000 is about 300 houses first kasi yun ang unang nagawa ng National Housing Authority. Kasi hindi lang naman usapin yan ng waterways. Tinuro pa rin namin yung mga tao bumili ng lupa para maging sa kanila. Yung po, Mayor, yung award na yan na binigay ng DepEd, ibig sabihin, napakarami po ninyong nagawang mga school buildings na sinuportahan po ng local government under your leadership. No. Itong award na ito. Congratulations, Mayor, from DepEd, no? Thank you. Yung mga ibang award, medyo maliit lang konti dyan dahil maliit lang daw tulong. Itong malalaking ganito, malaking tulong daw yan. Totoo naman, kasi meron akong 7 eskwelang 4-story buildings na naipatayo. Meron pa akong 3 nakabudget na ginagawa. Matatapos yan bago mag-end yung term ko. So makakasampung 4-story buildings ako. Bukod pa doon sa lahat ng mga kailangan nila mga administrative support galing sa city government, sweldo, tsaka mga sasakyan, computer, mga Xerox machine, school supplies, suporta sa kanilang school paper, palaro, pampalarong pambansa. Ito naman, gusto niyo malaman ko nito. Ano naman yun, Mayor? Award yan ng Maynilad. Ako lang ang mayor ng Metro Manila na binigyan ng award ng Maynilad. Sa laki ng naitulong ko sa Maynilad. Yung tubig nila, yung mababa yung quality, hindi reliable. Ito, siyempre, naiinom ito, malakas ang pressure, mura pa. O yung ibang mga subdivision kasi ayaw magpapasok ng Maynilad, ayaw magpapasok sa Maynilad. So, we had to invoke our police power para puwersahin yung mga developer na payagan pumasok ang Maynilad. Yun ang hinihingi ng mga nakatira doon, magkaroon sila ng Maynilad water.